Bumuelta ang founding chairman ng Communist Party of the Philippines na si Joma Sison sa mga batiko sa kanya ng Pangulong Duterte kahapon. Ang giit ni Sison, hindi daw talaga interesado ang Pangulo sa peace talks. Gusto lang daw niyang mapasuko ang mga rebelde sa pamagitan ng pinahabang tigil putukan. Nakatutok si Chino Gaston. Sumobra kayo, ikaw Sison, mag-inom ka ng tang yung orange. Matanda ka na. Kayong Pilipinas na kinig. Buong Pilipinas. Kayong mga bata. Kayong mga lumad natives. Ito matatanda na ito. Sison is sick. May colon cancer. Ang gastos ng Norway, sumurrender na siya. Malaking kasinungalingan ayon kay CPP Founding Chair Jose Maria Sison ang mga sinabing yan ni Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address kahapon. Bagamat na ospital nga raw si Sison dahil sa rheumatoid arthritis at skin allergy, wala naman daw siyang colon cancer. Hamon ni Sison, hindi siya kundi ang Pangulo ang dapat magpaliwanag sa publiko tungkol sa mga sikreto umanong pagpapagamot na lingid sa kaalaman ng sambayanan. Buwelta pa ni Sison kay Duterte, hindi naman talaga interesado ang Pangulo sa usapang pangkapayapaan. Bagkos, ibig lang nitong mapasuko ang mga rebelde sa pamamagitan ng pinahaba at walang katiyakang ceasefire. Tuktok ka dyan. Tumahimik ko na kayo. Yun o. Sa kanyang pagharap sa mga realista pagkatapos ng kanyang sona kagabi, ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit ayaw niya makipag-usap sa NDF. Ginagawa ko ng magawa ko. Pati yung convoy ko, inaambos. Pati ako gusto patayin. Di sino kausap ninyo? Di ba ninyo nandoon ako? Tapos sabi, Duterte, mag-usap tayo, magiging kayo ng bayan o isang araw. Tapos pag-uwi ko, maglipad ako ng Marawi, ambusin ninyo ako. Ayan ang mahirap. Pag-usap po natin ng matino. Tayo ng mas marami. Pag-alis ni Duterte, ang kanyang effigy ang pinagdiskitahan ng mga realista. Muling bumanat si Duterte sa kanyang press conference kagabi. Sison ka, bullet talaga ako, let's ka. Umuwi ka na, marami ng gasto sa iyo yung Norway. If they want to I just wait until after Marawi. Ang matitipid daw ni Duterte sa mga pulong sa ibang bansa para sa peace talks sa National Democratic Front, Communist Party of the Philippines, gagamitin niya para palakasin ang AFP at ang pulisya. Pero ang ilan hindi pa rin nawawala ng pag-asa na may sasalba pa ang peace talks. Hindi naman daw ito pinuputol ng Pangulo sa ngayon at itinuturing na isang suspension lamang. The talks is still on until we officially terminate it by a written notice. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.